Magandang araw mga kababayan, ako na naman po si Banat Bay at ilalahad sa inyo ang katotohanan. Mga banateros, habang papalapit ang 2028, umiinit ang issue ng impeachment dahil alam naman po natin na ito ang kanilang tanging pag-asa upang maisalba ang kanilang mga ginawang kasalanan. Yan ang totoo dyan. Sunod-sunod na naman ang lumalabas na mga paratang labang kay VP Sara Duterte. Ngayon naman tungkol sa kanyang salin, AMLAC at syempre yung kay Trillanes. Naku po, yung walang katapusang akusasyon ni Trillanes. Pero ang tanong ng marami, ito ba ay tunay na paghahanap ng katotohanan? O isa na namang palabas para siraan ng isang kalaban sa politika? Dahil sa panahon ngayon, madaling gumawa ng ingay, madaling mag-akusa, pero mahirap ang patunayan, di ba? Yan ang katotohanan. Mahirap maglabas ng mga ebidensya baga. Oh. Sa vlog na ito, hihimayin natin isa-isa ang mga akusasyon. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng salin? Ano ba ang papel ng AMLAC? At bakit bigla ngayon ito lumalabas, di ba? At syempre, pati yung katarantaduhan na tila inaakusa ni Trillanes. May bahid ba ng politika? Naku po, obvious naman. May tinatago bang mas malaking agenda? Naku po, mas lalong obvious. Kaya kung gusto mong malaman ang buong kwento at hindi lang propaganda ng kampo ng mga damunyo, panoorin mo ito ha, hanggang dulo dahil baka iba ang katotohanang lalabas sa huli. Yon. Alam niyo mga kababayan ha, itong araw na ito ay napaka-importante kaya dapat kumapit lamang kayo sa inyong mga upuan at atin pong ipapaliwanag sa inyo ano ba talaga ang nangyayari dito sa Kamara de Representante. Kasi alam mo ha, biglang naging korte na sila ngayon. Supposedly magkaroon lamang ng probable cause. Pero tila hindi probable cause ang gusto nilang makuha. Tila akusasyon. Kasi when you say probable cause, based on the impeachment complaint. Sa madaling salita mga kababayan, base lamang doon sa isinagmit na complaint. Hindi maghanap ng ebidensya, hindi kumuha ng ebidensya, hindi maghanap pa ng iba pang wala naman doon sa impeachment complaint. Malinaw po yan. Kasi tila ang nangyayari ngayon, kahit wala doon o hindi naka-attach doon sa impeachment complaint, ay pilit nilang kinukuha sa mga ahensya ng gobyerno. Sa madaling salita, mga kababayan, pinapa-impeach nila ang tao sa katauhan ni VP Sara Duterte, ngunit wala namang ebidensyang mga naka-attach. Makikita ninyo? Kasi dapat may ebidensyang naka-attach. Kaya nga, impeachment complaint. Sa Tagalog, yung complaint, reklamo. Kung isang tao ay nagre-reklamo, dapat meron siyang ebidensya agad-agad naka-attach. Ano ba yung nirereklamo mo? Ano ba yung, bakit mo ba siya pinai-impeach? Ano yung nirereklamo mo? Wala ho doon. Basta lang nagbanggit sila ng kung ano-ano, tapos tsaka pa lang sila kumukuha ng ebidensya. Yan nga po yung inirereklamo ng isang congressman na si Congressman Marcoleta, yung anak po ni Rodante Marcoleta. Inirereklamo niya, sandali. Wala namang naka-attach dyan na salin. Wala namang naka-attach dyan na bank account. Wala namang naka-attach dyan na sa AMLAC. Bakit ngayon nyo lang hinihingi? Hindi ho kasi ito investigasyon. Hindi ho sila nag-iimbestiga. Sila ay dapat bilang Committee on Justice sa Kamara, dapat titingnan nila, ito bang pinresinta sa amin ay may sapat upang iakyat sa plenaryo? O wala? Yung ipinresinta sa kanila, abay mga text laang. Walang itong ebidensya, walang nakalakip na kahit na anumang patungkol sa salin. Hiningi pa po nila. Pinatawag nila BIR, pinatawag nila Ombudsman, pinatawag nila AMLAC, tsaka pa lang po sila humingi. Kaya nga ho doon pa lang sa simula, mali na kagad yung proseso. Sa katunayan, it has to be questioned by the lawyers of VP Sara Duterte. Remember, in a trial, it is very important yung handling of evidence or yung due process
kung tama po ba na yung proseso ay naibigay doon sa inaakusahan o hindi. Doon pa lang, sablay na naman po sila. Kasi yung proseso, tila fishing expedition ang ginawa. Tila wala namang nakalakip na mga ebidensya doon sa complaint, pero sinasabi nila ngayon, oy, asa na yung mga proof yung mga sinasabi ninyo? Amin na. So ngayon pa lang sila naggagather ng mga evidences. Kaya nga nila pinatawag yung mga ahensya ng gobyerno. Ano ibig sabihin nito? Yan ang tawag dyan, fishing expedition. Ano ibig sabihin? Halimbawa, may nagreklamo sa akin, oy, Banat Bay, nagnakaw ka ng, halimbawa lamang, ninakaw mo yung isang kotse. Inakusahan mo yung tao na yun. Yung kotse ko, ninakaw mo. Halimbawa, inakusahan ka nung may-ari ng kotse. Anong ebidensya mo para sabihin na ninakaw ko yun? Sandali ha. Hihingi tayo ng CCTV. Dapat, bago mo pa sinabing ninakaw, meron ka na kaagad CCTV. Di ba? Halimbawa, dun sa mga kaso ko, yung sa reklamo, ikinumplain ako. Halimbawa na itong isang politiko, hindi ko na lang babanggitin. Kasi napakarami nila. Doon sa complaint nila, naka-attach na yung mga videos ko na nirereklamo nila. Ibig sabihin, hindi na nila kailangan sabihin lang na, oy, ikaw Banat Bay, nilibel mo ko. Sinabi mo ganito. Tapos, nung tinanong ng prosecutor, asan yung video na yun? Sandali ha, hahanapin namin. Hingin natin kay Banat Bay yung video na yun. Hingin natin kay Banat Bay yung video na yun. Ano yung video na yun? Yung inakusahan ako ni Banat Bay na ako daw ay flood control. Ako daw ay takatanggap sa flood control. Gunggong ka pala eh. Ikaw yung nag-akusa, ikaw dapat ang maglabas nun. Hindi yung hihingi mo doon sa prosecutor o sa piskal pala. Piskal pa palang pala yun. Ang tawag sa kanila. Hindi mo hingin doon sa piskal. Utusan mo yung piskal. Piskal, pwede ba sabi nga dito kay Banat Bay, ilabas niya yung video na yon? Hulaan ninyo kung ano sasabihin sa inyong piskal. Tarantado ka pala eh. Akusa ka ng akusa, wala ka palang ebidensyang isasama doon sa reklamo mo. Kaya nga yung mga libel na isinampa sa akin, naandoon yung video, nakalagay yun sa USB, tapos nandun yung title, kumpleto yun. Kasi kailangan yun pag nireklamo mo yung tao, may ebidensya kang ipipresenta. Tapos yung piskal, eto yung reklamo sa'yo, Banat Bay, sagutin mo. So sasagutin mo naman through your lawyer, sasagot yung lawyer mo, yung tinatawag na counter affidavit. Dito, parang ganun din dapat. Dapat, pinresinta na nila lahat. Ito, merong katiwalian sa ganito, ganire. Ito yung SALN niya, ganyan. Hindi eh. Ano ginawa? Para silang nag-mini trial doon sa Committee on Justice o doon sa tinatawag na quote-unquote piskal. Nagigets ninyo? Piskal na ang tawag dyan eh. Parang ganun yan kung ilalabas mo sa korte. Para mo sinabi doon sa piskal, huy, pahingi nga ng ng mga ebidensya. Ito naman tarantadong mga congressman natin. Sorry sa term pero yun kayo eh. Ang ginawa ninyo, wala pa pala. Wala pa palang mga naka-attach dyan. Tapos sasabihin ninyo may substance na, meron ng dahilan para wala nga naka-attach eh. Hiningi nyo pa eh. At that moment, tsaka nyo pa hiningi. AMLAC, ali nga kayo. BIR, ali nga kayo. Ikaw, Trillanes, isa ka pa. Ali nga kayo, ibigay nyo nga sa amin ngayon yung mga ebidensya nyo. Ang tawag na dyan, trial. Kaya nga, di ba, yan na sinasabi, mini trial na yan. Kasi, ang labo nung ganong klaseng usapin. Ang labo ho nun. So, dyan pa lang, maling-mali na yung prosesong ginagawa ng Kamara. Eto tanong, mga kababayan. Bobo ba yung mga yan? Hindi. Ba't nila ginagawa? Hindi ako sa naniniwala ko Marami namang hindi bobo dyan eh. Nagbobobobobohan. Pero bakit nila ginagawa ngayon? Alam nyo kung bakit? Alam kasi nila na walang mangyayari sa impeachment na ito dahil lahat ng mga inaakusa kay VP Sara Duterte ay sablay. It's either fabricated, it's either malicious, or talagang peke. Halimbawa na nga lang kay Madriaga eh. Kita natin, di ba? Pansinin ninyo. Palpak sila kay Madriaga. Lipat sila ngayon sa ibang issue. SALN, AMLAC. Kasi nga palpak eh.
Nakikita ninyo? So, anong ibig ko sabihin? Simple lang, alam nilang walang mangyayari sa impeachment na ito. Maaari, baka nga sabi nung iba, baka nga doon pa lang sa Kamara, wala nang bumoto dyan. Hindi na umabot doon sa ina-expect nilang numbers. Baka, sabi. Pero posible rin naman, ma-impeach na dyan sa Kamara si VP Sara Duterte, pero pagdating sa Senate, sunog lahat ng kanilang ebidensya. Bakit? Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Diba? Halimbawa na nga lang po yung kanilang akusasyon regarding doon sa SALN, diba? Yung sa SALN, ipakita natin ito. Pakita lang natin yung akusasyon kay VP Sara Duterte para mas mas maunawaan natin. Sa isang binusisi ng mga kongresista ang SALN o dokumentadong yaman ni Vice President Sara Duterte sa Kamara. Kaugnay pa rin ito ng aligasyon sa impeachment na may nakaw na yaman umano ang bise. Para sa iba pang detalye mula sa Batasang Pambansa, may Express Report si Marian Enriquez. Marian, saan ba sumentro ang hearing? Anong nailahad dyan? Yes, Ruth, sa muling paggulong ng impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte sa House Committee on Justice, sumentro ang diskusyon sa alegasyon ng umano'y unexplained wealth ng bise at umano'y hindi niya pagdedeklara ng mga ari-arian sa kanyang SALN. Simula pa lang ng hearing, may patutsada na agad ang chairman ng komite na si Representative Jervy Luistro kay VP Sara na absent ulit sa hearing. Pakinggan natin itong kanyang pahayag. Kung ayaw humarap ng vice-presidente, hayaan natin na ang mga numero ang magkwento. Sa pamamagitan ng mga numerong ito, malalaman natin ang tunay na pagkatao sa likod ng posisyon. Diyan pa lang. Alam mo, ganito kahina ang utak nitong babaeng to. Diyan pa lang, lumalabas na kaagad yung pagkiling mo. Pinipresenta nyo pa lang yung mga ebidensya, diyan pa lang kumikiling ka na sa statement mo. 'Di ba? Paano mahuhusgahan ng tama yung mga ipinipresentang supposedly ebidensya na wala rin naman kung yung mismong head, ito kasi ang head ng chairperson ng House Committee on Justice siyang head. So dapat diyan pa lang hindi ka bias, dapat we would listen. Dito pa lang para ka nang nangangampanya. Dito pa lang halatang propaganda niya yung ginagawa ninyo dyan. Diyan, nabuking ka na kagad Nabuking na kagad yung ginagawa niyo dyan sa Kamara Siya ba ay tunay na public servant o isa pa lang private billionaire? Samantala, unang sumalang ang pagbusisi sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng BISE. Present si Ombudsman Boying Remulla at ang Central Records Division Office. Dito inisa-isang kinumpirma ang bawat total net worth ng BISE sa mga taong siya ay nasa public service mula 2007 hanggang 2024. Taong 2007 nang magsimula si VP Sara bilang Vice Mayor ng Davao City. Meron siya higit 7 million pesos na total net worth at nasa 2 million pesos na cash on hand. Mula 2007 hanggang 2018, nagdedeklara ang BISE ng cash on hand o bank deposit sa kanyang SALN na umabot sa 3.795 million pesos. Pero simula 2019, tumigil nang magdeklara ang BISE ng detalye sa kanyang cash hanggang 2024. Kinumpirma ng Ombudsman na ni 5 walang cash declaration ang BISE. Pakinggan natin itong reaksyon dyan ni Congressman Chua. Pakinggan nyo to pakinggan nyo to. Ito, propaganda. Ito si Chua, magaling din magpropaganda to Magaling tumahol to 19 at 2024, kahit na 5 po, wala po siyang dineklara na cash at saka cash on hand. Ito, tingnan nyo yung tanong wala po ba siyang dineklara? Kasi inaano nila yung blanco Okay? Yung blanco, tingnan nyo yung sagot. Sasagutin niya ba ng diretso at sasabihin niyo walang dineklara? Tingnan niyo. Based on the submitted SALN, Your Honor, wala pong nakalagay na cash on hand or bank deposit. Kahit 5 po? Wala pong nakalagay, Your Honor. Hindi, wow! Doon pa lang alam mo na propaganda Obvious na obvious Pero alam mo mga kababayan, kasi kung aalamin mo, ang SALN ay hindi naman po ito sa ombudsman lang sinasagmit. Para lang sa kaalaman ninyo, marami hong pinagsasagmitan yan. Maaari nga rin sa Civil Service Commission Pero sinasabi lang nito, yung kaya nga yung papansin niyo yung ombudsman, yung si Madam, sagot? Hindi siya masyadong makadiretso ng sagot. Basta yung sa amin na sinagbit, medyo may blanco lang, di ba? Hindi nga niya masagot Kasi kung ang totoo niyan,
Hindi naman po diyan lang sa ombudsman. 'Di ba? Hindi lamang naman po sa ano yan eh. Karaniwan ito sinusumiti sa mga opisinang may jurisdiction sa kanila. Hindi lang naman po sa ombudsman yun. Maaring sa iba din. Kaya nga, dito magtataka ka, ngayon pa lang nila kinuha yung SALN. Pero ginamit na nila yon doon sa impeachment complaint. So wala pa pala silang kaalaman na meron discrepancy doon sa SALN, and yet ginamit na nila sa impeachment complaint. Ngayon, naghahanap sila ng butas, di ba? Kaya nga ang tawag dyan, fishing expedition. Humarap din sa pagdinig. Bruce, humarap din nga sa pagdinig yung Executive Director ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC na si Attorney Ronald Benaventura. Dito inilahad niya yung mga pinakukuhang dokumento ng mga suspicious o yung mga kahinalang galaw ng mga transaksyon at covered transactions o yung mga lagpas sa 500,000 pesos na transaksyon mula sa mga inireport ng mga bangko ni Vice President Sara Duterte at Ito pa yun eh. Ito pala yun eh. Mukha pa lang, alam mo na eh. Mukha pa lang eh. Alam mo na kagad eh. Ito yung di umano, allegedly, na kasi meron ako nakitang video eh. Ito news yun, yung video na yun. Siya talaga yung ano eh, di umano daw eh, dating doon, ngayon, biglang, I think, 1 week or 8 days, biglang pinalitan agad-agad yung sa AMLAC. Ito yung pagmumukhang pinalit dun. Yeah? Tapos, matindi yung akusasyon, matindi yung sinasabi nito. Pero bago yan, ito lang ipasok ko lang po. Yung pagdating po sa SALN, ay hindi naman po automatic sa Office of the Ombudsman sinasagmit. Marami, meron pa pong hindi lang ho ito dito isinasagmit. Kaya nga, alam mo, yung pagsagot ni ate na ombudsman, yung si babae, hindi siya makasagot ng diretsyo. Kasi maaari, hindi lang naman sa kanya. Maaaring sa iba pang opisina, maaari kasing sa iba eh. So, dito makikita mo talaga mga kababayan na naghanap lang sila ng butas para maiano kay VP Sara Duterte. O ito, panoorin pa natin to ha. asawa niyang si Attorney Man Scarpio. Lumabas sa report ng AMLAC na may 313 covered transactions at 17 suspicious transactions ang naitala sa mga accounts ni VP Sara na nagkakahalaga ng aabot sa 3.77 billion pesos. Habang ang asawang si Carpio nagtala ng 317 SCRs at 16 na CQRs. At ang total amount dyan ay 2.99 billion pesos. Pero ang kabuang involved na amount ng mag-asawa na pinuna ng COA o ng AMLAC ay nasa higit 6. Ito sa AMLAC, explain ko lang ho sa inyo ha. Kasi dito rin yung sinasabi nilang suspicious transactions. Punta kayo ng bangko. Kayo mismo pupunta kayo ng bangko. Punta kayo. Bukas din. O mamaya, punta kayo. Mag-deposit ka ng 500,000 o di kaya 600,000. Tapos, bukas uli, punta uli kayo, mag-deposit uli kayo ng 600,000. Sa susunod na araw, pumunta uli kayo, mag-deposit uli kayo 600,000. Walang pinipresentan dokumento. Suspicious yan. Suspicious na kagad yun. Naintindihan natin? Even if legit. Halimbawa, kumikita ka sa YouTube ng 600. Yung una, itinago mo, hindi mo kagad inilagay. Ngayon, naipon sa'yo, dineposit mo. Ayaw mo ipakita yung dokumento mo kung saan mo nakuha yun. Suspicious na. Kasi meron nakalagay doon less 500 pataas, kailangan na ng dokumento Kailangan na ng, masabi mo kung saan galing yung pera na yun. Napaka-importante ng privacy dito. So, maaari, kasi tandaan ninyo etong amount na to, yung 3.7, hindi ko nga maintindihan bakit tinotal. Hindi naman impeachable si Man Scarpio. Bakit pati siya isinama dyan? Porket asawa, still. Ang ini-impeach si VP Sara Duterte, so dapat ang pinag-uusapan lang si VP Sara Duterte. Diba? Anyway, ito ang isa pang issue dyan. Aside from the suspicious, madali naman po yan suspicious na anything na gawin mo beyond the 500,000, pwedeng, magkaroon ng quote-unquote suspicious, but it doesn't mean it's criminal. Tinawin natin hindi porket suspicious ang isang deposit mo. Malay mo, halimbawa ako, pag nag-deposit ako, di ba? Nakabenta ako halimbawa ng relo. Tapos gusto ko i-deposit. Di ba? Sa bentahan ba ng relo, meron bang pirmahan pang magaganap? Wala naman Di ba? Benta ko ito.
Di ba? Magkano yan? O, lalagpas siya ng 500. So pag binenta ko ngayon yan, meron ba kaming kasunduan nung pinagbentahan ko? Eh ngayon gusto ko ipasok ng bangko, suspicious na yun. Illegal ba yung ginawa ko? Hindi. Kaya tindahan natin. Pangalawa, yung sinasabi nilang total amount involved. Always remember this, ha? Always remember this. Ganito ang pagtatalaga ng AMLAC. Halimbawa, 1,000 pesos, dineposit mo. Magkano naman ang bangko mo? 1,000 pesos. Kinuha mo yung 1,000 pesos. Magkano naman ang bangko mo? Wala na, kasi kinuha mo yung 1,000 eh. Pero sa AMLAC, 2,000 pesos na yun. Ganon ang computation ng AMLAC. So halimbawa, 1,000,000 ang dineposit ko. Tapos kinuha ko 1,000,000. Ay, kailangan ko pala. Magkano naman ng bangko ko? Wala. Kasi kinuha ko din. Magkano na ngayon ang nasa ang tingin ng AMLAC doon? 2,000,000 na yung total. Tandaan niyo to, ha, transaction. This is not equivalent to magkano na ang laman ng bangko mo. Ulitin ko. Tingnan niyo ito. Ang AMLAC na to, transaction po ito. Labas-pasok. So kung may time deposit ako, halimbawa may time deposit ako ng 10,000,000, dineposit ko 10,000,000 time deposit. Tumubo na siya after 3 years o 5 years. Sabi mo na 5 years. Tumubo na siya. Naging 10, time deposit ko halimbawa 5 years lang, ha. Tumubo na siya, naging 10,300,000. Halimbawa lang. Ito'y estimate lang. Naging 10,300,000. Eh gusto ko pang i-deposit uli. Bakit? Kasi gusto ko pa yung tumubo uli eh. Nakuha ko na yung 10.3, i-deposit ko uli sa time deposit. Magkano na? 10.3 pa lang. Pero ang total na noon sa AMLAC ay 20,600 na. Nagigets ninyo kung bakit lolobo? Remember, si VP Sara Duterte, ano yan sa pamilya? What if ginawa niya talaga mag-time deposit? Di ba? Eh, una-una, ilan taon na ho ba siyang politiko? And we all know na sa pagiging politiko, may mga nagka-campaign funds. So, ibig sabihin, kung ipinasok ko sa bangko, yung may nagbigay sa akin ng 10 million, halimbawa lang, ha, may nagbigay sa akin 10 million para sa aking kampanya. Tapos, inilabas ko din yung 10 million, 20 million na po yun. Ganyan po ang AMLAC para maunawaan. Kasi yung mga tangang congressman, halimbawa na lang si Ngiwe, sabi niya, hindi pala hindi na milyonaryo siya pala ay bilyonaryo. Ay, bobo talaga. Eh baka nga ako, milyonaryo na rin eh. Di ba? Ito walang biro, baka milyonaryo na rin ako eh. Kasi sa labas-pasok ng pera eh. Lahat yun counted. Tandaan niyo, transaction po yan, ha? Anything na ipasok mo sa bangko, anything na may maibenta ka, na lupa, halimbawa bumili ka ng lupa, may bahay ka, magkano yun? 15 million yung bahay mo na yun, kasama yung lupa. Oh. Tapos, i-deposit mo. Di ba? Tapos, nilabas mo uli para bumili ka ng bago, tapos i-negosyo mo na naman. Bawat transaction, kaya nga ayan, covered transaction po yan. So, every time na nagtatransaction ka, ayan po ay nagtototal. Total amount involved. But it doesn't mean total amount in the bank. Kaya yung mga congressman na tatanga-tanga dyan, hindi lang kayo tanga, stupid pa kayo. Malinaw? Kahit saan nyo itanong to, ganyan yan. Eh, pupusta ko sa inyo, hindi nyo alam, milyonaryo na kayo eh. Sa dami ng nilabas at pasok nyo sa bangko, malamang milyonaryo na kayo. Hindi nyo alam yan, pero alaman ng bangko nyo ngayon magkano? 50,000. Baka nga iba wala pa eh, puro utang. Pero yung labas-pasok sa bangko, kasi every time, imagine niyo every time na lang may nagdi-deposit sa inyo, nagka-count yan. Including, may sa inyo, mag-deposit sa bangko nyo through GCash. Naku po, lahat yan counted. So sa tingin nyo, magkano yung pera ninyo ngayon? Marami sa inyo milyonaryo eh, kung titignan. Hindi nyo lang alam, kasi ang dami nyong gastos. Ang dami pumapasok. Sahod din nyo, bilangin nyo na lang, sahod din nyo, magkano? O, may sahod kayo 20. Diretso yun sa bangko. Yung iba, diretso sa bangko yung sahod eh. Di ba? O sila, mga public official, land bank yan eh. Papasok yan, pero ilalabas mo din. Di ba? O. Imagine niyo, kaya umabot ng 3.7. Bakit? Ilang taon na po bang nasa serbisyo si VP Sara Duterte?
Di ba? Papansinin ninyo ha, bakit si Van Scarpio 2.9? Alam nyo kung bakit? Mas mababa siya kay VP Sara Duterte. Kasi hindi naman po sa lahat sa lawyer, dinideposit ang pera. Lawyer kasi siya eh. So kung may magbabayad sa kanya, pwedeng cash. So hindi i-deposit. So, nakatago lang. Bakit mas malaki kay VP Sara? Kasi lahat ng sahod niya, diretso sa land bank. Oh. Baka nga, yung pera pa ni Man Scarpio, halimbawa, alam mo naman ang asawa. Pag hindi ka nag-entrega sa asawa mo, delicates ka. Malay mo, yung perang nakukuha pa ni Man Scarpio, na wala dito sa 2.9 ha, yung nakukuha niyang cash. Siyempre, Inday. Ito na yung entrega ko. Hay! Tak! Walang ganun. Siyempre, pag hindi ka nag-entrega, ito na yung ano ko, binigay sa akin ng ano, pero may utang pa yung isang congressman dyan, ano, pinagtanggol ko. May utang pa yung congressman na animal na yun. Ang tapang magsalita, pero may utang kang animal ka, utang ng kang amal. Talay. 171 billion pesos. Dito na ipinagtaka ng mga kongresista kung paanong walang deklarasyon ang bise sa kanyang salin ng mga cash on hand o bank deposit simula 2019. Gayong pinakita ng AMLAC yung record ng bilang at halaga ng mga bank transactions ni VP Sara mula 2005 hanggang 2026 kung saan daan-daang milyon ang palo ng bank transactions dito year on year. Kapuna po na rin yung mga mas Kasi dito kung papansinin ninyo, hindi naman nila natumbok eh. Illegal ba na nakuha yung pera? Hindi. It's just a hunch. Duda lang. Ay medyo, sa tingin lang namin illegal. Okay? Walang ebidensya na ito'y illegal ba? Saan ba galing yung pera? Sino lang nagsasabing illegal yan? Si Trillanes. Sinasabi niya paulit-ulit galing sa drug lord. Yun lang. Di ba? Pero again, kung mapapansin niyo yung sagot ng babaeng taga-ombudsman, hindi nga niya ma-confirm kasi hindi lang naman sa ombudsman ibinibigay ang salin. What if sa iba ibinigay yung salin? Sa ibang opisina? Paano ngayon mapapatunayan yan? Mapapatunayan ba yan doon sa Committee on Justice? No! Why? You cannot defend yourself doon sa Committee on Justice. VP Sara Duterte cannot defend herself doon sa Committee on Justice. Why? It is not a court. So anong ibig sabihin? Kaya nga kung papansinin nyo, how can the defense lawyer o yung mga lawyer ni VP Sara Duterte can answer an impeachment complaint na wala pang mga evidence ng kanilang mga akusasyon? How can they answer that? Ako, I can answer. Halimbawa, bigyan ko example ha. Idinimanda ko ni isang congressman, sabi mo, involved ang aking kumpanya sa laptop anong tawag ko? Scandal. Ito yung video mo, banat ba yun? Nilagay niya doon. Ngayon, paano ako sasagot? Simple lang. Kukunin ko yung video ko, titignan ko, ano bang petsa niyang video? Ang ina, nag-live ka pa kasi banat ba yun? Biro lang. Sorry naman, nakapagmura na naman ako. Binabawasan ko na nga. Nakita ko yung video, ito yung date. Uy, tingnan ko ngayon yung video ko. Sinabi ko naman dito, na sabi ni Villanueva, involve yung kumpanya mo. Hindi ako nagsabi si Villanueva. Ano sinasabi mo ako nag-akusa sa'yo? Ngayon, yun yung sagot ko. Kasi nga, nagpresenta ka ng ebidensya na libelous ako, maliciously ini-imply ko sa'yo yung certain crime. Ngayon, sasagutin naman kita through another evidence. Ito yung sinabi ko, allegedly, according to Villanueva, ikaw at iyong kumpanya ay kasangkot sa laptop scandal. Sumagot ako, according to the evidence that you presented, I'm also presenting to you the evidence. So what do I mean? Simple. Dito, binanggit nila yung SALN doon sa impeachment complaint, pero wala pa silang pinipresentang evidence. As a matter of fact, they're getting it now. Now, gusto nyo sumagot si VP Sara Duterte at ang kanyang abogado without you giving them the evidence of your accusation. Paano sila sasagot kung wala kayong binigay? Ngayon nyo palang hinahanap. Ngayon nyo palang pinapunta yung AMLAC, ngayon nyo palang pinapunta yung Ombudsman, ngayon nyo palang pinipresenta yung mga ebidensya ninyo kuno. And another thing, this place is not the place to have the trial or the defense. You cannot
the lawyer of BP Sara Duterte cannot question the ombudsman or the resource person or resource persons. Hindi pwedeng i-question ng abogado ni BP Sara Duterte yung mga yan. So what the heck? What the heck is that? Ang ginawa nyo, mini trial. Kaya isang malaking katarantaduhan ang ginagawa dito sa Kamara. Ngayon, sabi nga nila bring it on. Dalhin nyo na yan sa plenaryo, pagbotohan na yan para pumunta na tayo sa impeachment court. Ano yon? Senate. Hindi naman nila sinabing hindi sila pupunta doon, hindi nila sasagutin yan. Sasagutin nila yan sa proper forum. And the proper forum is not that stupid committee. The proper forum is the impeachment court. Ano yon? Senado. Kaya nga katarantaduhan po ito. Sa totoo lang, katarantaduhan. Another accusation. Okay? Yung accusation ni Trillanes. Punta tayo ngayon dyan. Itong bida-bidang si Ang Trillanes. sabi po ni VP Sara, for nearly a decade, talaga naman pong ito na daw yung ipinapalabas po ninyong storya. Mula 2016 hanggang 2026, nothing in his narrative has changed. Ang pinagbago lamang daw po ay yung makinarya dahil kumbaga binaback up na daw po kayo ng sitting president. Ano po ang komento nyo dito, sir? Alam niyo yung kanyang denial is neither here nor there, ano? Kasi general denial yan at wala yung value compared dun sa mga overwhelming evidence na naipakita. Dapat ang pag-refute niya nitong mga ebidensya na naipresenta kahapon ay magpirma siya ng waiver niya at bank waiver niya para sa ganun i-disprove niya na hindi totoo yan. Now, patutunayan ko sa inyo na this person is really stupid. You know why? Para daw mapatunayan na hindi totoo yung mga sinasabi doon sa mga pinresinta nila. Especially yung pinresinta nito na tumatanggap ang pamilya Duterte, kasama pa nga si Kitty doon, from the drug lord. Alam mo, ang sabi niya? Para mapatunayan ni VP Sara, bakit di siya magpirma ng waiver? How stupid is that? Sorry that kind of logic is the most stupid logic ever. You know why? You have the responsibility to prove your accusation. The benefit of the doubt ay na kay VP Sara Duterte. Ibig sabihin, hindi si VP Sara Duterte magpapatunay na wala siyang kasalanan. Ang magpapatunay ay kayong nag-aakusa sa kanya. So you don't say, I will sign the waiver. You don't say na, oy VP Sara, mag-sign ka nga ng waiver para mapatunayan mong wala kang kasalanan. Kayo ang nag-aakusa. Kayo ang may bigat na magpatunay na may kasalanan si VP. Hindi yung si VP Sara Duterte patutunayan niyang inosente siya. Dahil nasa sa inyo yung bigat ng pag-aakusa. Nasa sa inyo ang bigat na magpresenta ng ebidensya. Bigyan kita ng example, Trillanes, Bigyan kita ng example. Inakusahan ka nung mga ex-security ni Zaldico. Sabi nila, nakatanggap ka daw. Sabi nila, hindi ako. Allegedly, nakatanggap ka daw. Sabi ni mga dating security ni Zaldico ng mali-maletang pera para daw dun sa ICC or something. Sabi nila yon. Okay. Ngayon, sabi mo, hindi totoo yan. That is not true. Sumagot ba yung mga ex-security ni Zaldico o di kaya yung kanilang abogado na si Attorney Baligod at sinabi niya, if it is not true, can you sign a waiver of your bank account? Hindi. You know why? The burden of proof is nasa iyo. Itong sa pag-aakusa kay VP Sara Duterte. Ngayon, yung nag-aakusa naman sa iyo, na binigyan ka daw nila, di umano, allegedly, nasa kanila naman yung burden of proof para patunayan na binigyan kanila. Binigyan kanila. Tama. You understand?
Kaya nga, stupid itong suggestion mo. Bakit? Hindi si VP Sara Duterte ang may burden of proof. Ano ibig sabihin ng burden of proof? Yung responsibilidad na magpatunay. Wala doon sa inaakusahan. Kung hindi doon sa nag-aakusa, ikaw yung nag-aakusa. Di ba inakusahan mo doon sa Committee on Justice at sinabi mo, oy, tumatanggap ito, pinangalanan mo pa nga, pati nga si Kitty nandun. Ilang taon pala si Kitty nun, batang-bata pa lang siya nung sinabi mong yun. Tumatanggap na kaagad mula sa mga drug lord, kung sino-sino pinangalanan mo dun. Ang burden of proof nasa iyo. Kaya nga sabi ni VP Sara Duterte, ang tagal-tagal na niyan. That's what she meant dun sa sinabi niyang, dekada na yan. Bakit hanggang ngayon, hindi ka pa naglalabas ng ebidensya? Patunay. Hanggang ngayon, wala ka nilalabas na patunay. Gusto mo ako magpatunay? Naging ilongga na si VP Sara Duterte. Kaya ang laking kalokohan eh. Yung SALN, una, hindi naman. Sa ombudsman lang. Pangalawa, yung AMLAC, pinaliwanag ko na rin sa inyo anong dahilan doon sa AMLAC. Diba? Pinaliwanag ko sa inyo kung bakit ganun lumobo yun. Pangatlo, itong akusasyon ni Trillanes na tumatanggap daw kung saan-saan. Wala ka naman pinresintang ebidensya. Walang resibo. So lahat yan tatlong akusasyon nyo, olat na naman. Olat.